Hero Angeles, noong 2004, bigla siyang sumikat matapos manalo sa unang season ng Star Circle Quest. Naging isa rin siya sa mga pinakakilalang young actors noon, lalo na nang maging ka-love team niya si Sandara Park. Pero matapos ang kanyang makinang na yugto sa showbiz, unti-unti siyang nawala sa eksena. Kaya ang tanong ng marami, nasaan na nga ba si Hero Angeles matapos ang kanyang kasikatan sa showbiz? Kung mahalaga sa'yo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share. Malaking tulong ito sa mga content creator na patuloy na gumagawa ng mga kwentong nagbabalik sa mga artistang minsan nating nakilala at minahal. Si Hero Gervasio Angeles ay ipinanganak noong 8 ng Disyembre, 1984. Bago pa siya makilala sa telebisyon, interesado na si Hero sa sining at hindi niya alam noon na ang interes na yon ang magiging malaking bahagi ng buhay niya pagdating ng panahon. Noong 2004, sumali si Hero sa unang season ng Star Circle Quest ng ABS-CBN. Maraming kabataan ang nag-audition para sa pagkakataong maging bagong mukha ng showbiz. Pero habang nagpapatuloy ang kompetisyon, unti-unting napansin ng publiko si Hero. Sa pagtatapos ng kompetisyon, siya ang tinanghal na Grand Teen Questor. Mula roon, mabilis na nagbago ang kanyang buhay. Sunod-sunod ang naging opportunities niya sa telebisyon at pelikula. At hindi nagtagal ay naging isa siya sa mga bagong muka na madalas makita sa ABS-CBN. Pero higit pang naging memorable, ang pangalan niya nang maging ka-love team niya si Sandara Park, Hero at Sandara. Parehong produkto ng unang Star Circle Quest sina Hero at Sandara. At mabilis na nagustuhan ng viewers ang kanilang chemistry. Nagsama sila sa ilang proyekto tulad ng SCQ Reload, Cristala, Because of You, at Can This Be Love. Lalo silang nakilala bilang isang love team at para sa maraming viewers noong early 2000s, isa sila sa mga tambalang madaling tandaan. Pero kahit malakas ang chemistry nila sa screen, hindi ibig sabihin na naging totoong magkasintahan ang dalawa. Sa mga naging pahayag ni Hero, magkaibigan at magkatrabaho sila. At habang patuloy na lumalaki ang kanilang career, hindi pa alam ng publiko na magkaiba pala ang magiging direksyon ng kanilang buhay. Pagkatapos ng kanyang mga unang taon sa ABS-CBN, nagkaroon ng malaking pagbabago sa career ni Hero. Mula 2004 hanggang 2005, naging isa sa pinakasikat na tambalan sina Hero at Sandara. Pero pagsapit ng 2006, nagsimula ng magkahiwalay ang direksyon ng kanilang mga career at tuluyan nang nawala ang kanilang regular na love team projects. Noong kalagitnaan ng 2000, lumipat siya sa GMA Network, kung saan nagkaroon siya ng mga proyekto tulad ng Diacebel at Luna Mystica. Mukhang tuloy-tuloy pa sana ang kanyang career, pero kalaunan, unti-unti siyang lumayo sa harap ng kamera. At dito, naging interesting ang kwento ni Hero. Dahil habang iniisip ng marami na parang nawala na siya, may ibang mundo pala siyang binubuo. Hindi lamang siya naghintay na magkaroon ulit ng acting project. Pinili niyang bumalik sa sining. Nag-aral siya ng Fine Arts sa University of the Philippines, Diliman at naging involved sa visual arts. Nagturo siya ng art, kabilang ang pagtuturo sa mga bata at nagsagawa rin siya ng mga art workshop para sa mga bata at adults. Gumawa siya ng paintings at iba pang artworks at nagkaroon din siya ng pagkakataong magpakita ng kanyang mga gawa sa mga art exhibition. Naging bahagi rin ng kanyang trabaho ang illustration at graphic design at nakilala rin siya sa paggawa ng miniature art. Ibig sabihin, habang wala siya sa pelikula at telebisyon, hindi naman tumigil ang career niya. Nagpalit lang ng anyo. At may isang bagay pang ginawa si Hero na hindi inaasahan ng marami. Gumawa siya ng sarili niyang indie film stockroom kung saan naging bahagi siya hindi lamang bilang artista, kundi pati sa creative side ng production. Kaya kung tatanungin kung ano ang ipinagpalit niya sa movie career noong mga panahong iyon, hindi simpleng sagot na wala siyang trabaho. Unti-unti niyang binuo ang sarili niya bilang artist, illustrator, graphic designer, art teacher, at filmmaker. Tahimik din ang personal na buhay ni Hero. Sa isang interview noong 2015, sinabi niyang single siya noon, pero inamin din niyang nagkaroon siya ng non-showbiz girlfriend. Hindi naging public ang relasyon at mas pinili niyang panatilihing pribado ang kanyang personal life. Noong panahong iyon, sinabi rin niyang dumaan siya sa stage na naiisip niyang mag-asawa
at magkaroon ng sariling pamilya. Pero hindi iyon ang naging pangunahing direksyon ng kanyang buhay noon. Kaya kung may mga nag-iisip na baka ang love team nila ni Sandara ang naging totoong relasyon sa likod ng kamera, malinaw ang isang bagay. Hindi naging magkasintahan sina Hero at Sandara sa totoong buhay. Kahit matagal siyang lumayo sa spotlight, hindi tuluyang isinara ni Hero ang pinto sa showbiz. Noong 2018, muli siyang nakabalik sa mainstream television nang mapabilang sa cast ng Halik. Pero iba na ang Hero na bumalik. Mas mature na siya. Mas marami ng pinagdaanan at mayroon ng sariling mundo sa labas ng showbiz. Hindi na lamang siya iyong batang Grand Teen Questor na unang nakilala ng publiko noong 2004 at ngayon 2026. Kung akala natin ay tuluyan nang nawala si Hero, hindi pala. Noong Pebrero 2026, nakita pa rin siya sa isang public feature tungkol sa kanyang pagkahilig sa toy collecting. Isa ito sa mga bagay na pinagkakaabalahan niya ngayon at sinabi niyang nakatutulong ito para makapag-relax at mabawasan ang stress. Mayroon din siyang patuloy na connection sa creative world. At noong 2026 ay naging bahagi rin siya ng isang behind the reel discussion tungkol sa buhay ng mga artistang nakaranas ng pagbabago matapos ang kanilang showbiz years. At dito natin makikita ang malaking pagbabago sa buhay niya. At para kay Hero Angeles, mukhang iyon ang buhay na pinili niya. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video. Maraming salamat sa panonood.